Sumainyo ang Panginoon. Sa bahagi ho ng ating ikalawang linggo ng Adbyento, ang patuloy nating paghahanda sa kapanahunan ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng Pasko ng Pagsilang. At ang panyaya ni Jesus ay hindi lamang basta maganda, ngunit yung kanyang panyaya din ay maingat na paghahanda. Kinakailangan natin iingatan yung paghahanda. Bakit? Sapagkat nakaamba na yung palakon na sa sino man o sa ano man pulong kahoy na hindi namumunga. So, ibig sabihin, kapag ang punong kahoy hindi na namunga, anong gagawin? Tatapyasin. Sabi na natin, ang bawat puno may taon yan eh. Malalaman niya na itong puno na ito, pagkatapos ng taon na ito, kapag hindi na namumunga yan, hindi yan kaagad mamumunga na ng maayos. Si Richard nag-drive sa akin dito, sabi niya yung palang mga babaeng baboy ay tinitingnan, mayroon pala yung mga tanda kung itong babaeng baboy na ito ay maigi na maging inahin. So, kinakailangang piliin. Hindi pala lahat ng babaeng baboy ay pwedeng gawing inahin. So, kapag wala yung tanda na yun, hindi na wala na pinila, pero hindi na gagawing inahin. Ay yun ay maaagang makapatay. So bahagi rin kaya yun ang panyaya ni pinahayag ni Jesus, nakaampas, nakakulang na lang yan ay strike para maputol ang puno na hindi mamumunga. Kaya napakahalaga po yung maingat na paghahanda. Sa panyaya ay pinahayag ng poong may kapal. May mga bagay na pinakailangan natin isakatuparan at bigyan ng pagtugon. Kahapon din ay sa pagdiriwang ng Diocese ng San Pablo ay inilabas din yung ang tawag natin na bagong programang pastoral na nais na ilahad at ang pinakatema ay alin? Ang pinakatema ay paanyaya ng poong may kapal na tawagin natin ay lumusong kasi yung pinaka-image na nakita nila yung lawa ng Laguna, yung lawa ng Laguna ni Bay. Kaya bahagi yun na ng pinakailangan natin na lumusong. Pero bago tayo lumusong, may kinakailangan natin na ihanda yung ating sarili. Hindi mo pwedeng lulusong lang tayo. Kinakailangan natin ng na pagmamasid, pagkikilala. Kinakailangan natin na makita yung tunay na katatayuan ng aming lipunan na ginagalaw katulad ng lawa. Ano ba? Maalon ba? O malalim ba? O malinis ba? Kasi baka tayo lulusong,
Kaya kinakailangan natin yung tinatawag natin paghahanda. Maingat na pagka hindi lamang ka rin, ready ka na. Hindi. Kinakailangan tinignan mo rin yung sitwasyon na pinabibilangan mo. Kung nararapat na bagay yung nabanggit na pagkilos, or else, baka tayo ay mapahamak. Kaya yun ang kanyaya na pinayag ni Jesus. At anong sabi nga nito sa Ebanghelyo na ating napakinggan ay maging handa natin, maging responsable. Maging handa na maging responsable. Yung iba, kaya bukod sa iba, hindi naging responsable. Bakit? Ay pasok sila ng pasok ay hindi naman pala sila handa. Ay bahagi yun. Hindi ko pwede nang babanat ka na lamang pagkatapos hindi ka naman handang harapin ang responsibilidad na kaakibat ng nabanggit na pagkilos. Kaya anong mangyari? Ano ang sabi nito? Yung iiwanan, tatakas ng mga responsibilidad. Kaya po marami ang natakas sa responsibilidad. Bakit? Hindi nila inihanda yung kanilang sarili. Hindi nila inihanda yung kanilang sarili. Hindi sapagat hindi nila kaya. Ngunit kulang sa pag-aaral, kulang sa pagninilay, kulang sa pagiging sa tulong sa harapan ng may kapal. Kaya napakahalaga po yung pinapamanig ng may kapal na kung tawagin natin ay tunay na paghahanda. Kaya kung minsan may mga tao, sabi nga natin, ay gustong magbago, gustong tumahan sa landas ng Panginoon, gustong ayusin yung kanilang buhay. Pero kapag hindi ka handa, wala. BSDU ka. Balik sa dating ugali. Kaya, pagkakataon na kung saan ay pinamamanig sa atin ng may kapal, sa panyaya na ating napakinggan ngayon sa Ebanghelyo na kung saan ay hingin natin una yung biyaya na muli nadulog ng biyaya ng sakramento ng binyag. Pinasabi yung Iwan Bautista, darating sa akin ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu. Ako'y magbibinyag sa inyo sa tubig. Tayo ay bininyagan tayo sa Espiritu. Hindi lamang sa tubig. Bininyagan tayo sa pangalan ng ating Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya, sana po, makita natin yung kahalagahan na ito natin. Yung maging bukas tayo sa ating kalooban natin na palaging humingi ng tulong ng Diyos. Magkaroon tayo ng kababahan ng loob na palaging humingi sa tulong at awa ng Diyos. Nang sa ganon, ay tunay natin may handa ang sarili. Kasi nga, minsan sasabihin lamang ng tao, sapagat ako'y tao lamang. Kapag nakikita natin, kaya anong kalimitan? You are meant for failure. Kaya palaging pagtutunguhan ni Alin, ang kabigo. Kasi yung basihan ni Alin, tao lang ako. Hindi ka lang tao. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng katibayan ng kalooban at katatagan na loob na makita natin ang biyaya ito na ipinagkakaloob sa atin bilang mga binyagan. At nawa,
doon tayo higit na magsimula. Kaya nga po sa tema rin, no? Sa pagsisimula ng ating pastoral program, anong sinabi rito? Huwag kayong matakot sa Jesus ito. No? Kaya sana po yun ang ating palaging panghahawakan, no? Na kasama natin sa Jesus, katulad ng mahal na Birhen Maria, no? Na palaging hawak-hawak sa Jesus. At sigurado, no? Matatahan natin ang tunay na pag-aabang natin sa pagdating ng pagliligtas ng Diyos sa atin.